Marami pa tayong gustong gawin sa buhay, gustong ma-achieve. Kaya tayo nagpaplano. Yung bahay naman natin ngayon, okay naman na. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay umaga na ulit. And ngayong araw po ay pupunta po tayo ngayon sa palengke. Mamamalengke tayo ng konting pang-ulam-ulam ngayong araw po na ito. Merienda, tapos bilhin na rin po tayo ng tubig. Kasama ko pala yung aking mag-ina. Nagre-prepare lang po sila o nag-aasikaso sa loob. Hintayin po natin. Tapos yung ating mga nagawa ng bakod ay parating na rin po sila. Ang oras pala natin ngayon ay 7:20 na po ng umaga. Hi, sama ka? Sama kayo ni mama? Maya na po tayo maglinis-linis dito sa bakuran. Pagbalik na lang po. Bye-bye. So let's go. Let's go na po. Ay, Julian! Sama muna kami ha. Sakit lang naman. Nandito na po kami sa palengke. Ayan na po si Ellery at si Mrs. Dahan-dahan lang. Ayun yung apple mo, Ellery, oh. Ayun yung apple niya, oh. Ito. Ayan, si Kuya. Asan gusto mo? Gusto mo puto? 25 po. Gusto niyo daw puto? Ayan, gusto mo? Ito? Bili lang kami ng suman. Bili lang kami tamales. Bili rin tayo ng prutas. Mamalingki muna tayo. Bili naman tayo ng mais. Natalapsik pa. Hindi pa. Kada may tamay, mga bata. Tapos mga sibuyas naman ang ating bilhin. O sibuyas, bawang. Kuha kang kamatis. Opo. Ayan, okay na po. Ayun. Bili na sa seller yung laruan. Magpabili siya. Halika na. Opo. Ha? Kuya. 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 Magkapares ba ang presyo nito at saka ito? Magkaparehas lang? Oh, papalit daw. Halika. Awen. Bili lang po tayo ng banana. Ano yan? Banana. Ayan, banana daw. Okay na po, nakapamalingki na kami. Okay. Ayan. Tulungan natin yung ating tubig. Thank you. Yun, ayos na po. Pag ganito, para hindi matumba. Okay na yan. Yun, ayos na po. Uwi na kami. So, yan, nandito na po tayo sa bahay.
Baby. So, pasok ka sa loob. Ngayon po ay order na tayo ng materials naman. Ayan, punta tayo doon sa hardware. Itong motor ng ating gamitin. Order na tayo. Nakapag-order na po tayo. Let's go, uwi na ulit tayo. Tapos ngayon po ay umpisa na ulit ang paggawa. Ayan, nandiyan na ulit sila bayaw. Ayan, umpisa na naman ang paggawa. Ngayon po dumating na yung ating mga materyales. Ayan, nandiyan na po. Yung in-order natin kanina, ang bilis sort na dyan na agad. Hoy kuya! Kusta? Yung 22 pa? Ayan, dyan pala si Kuya Christian, yung pinsan ni Mrs. Ayan na yung ating in-order. Yung bakal po ay naibaba na. Ito na yung bakal. Yung bakal. Kinukulang kasi tayo ng bakal ngayon. May parang bak nag-deliver dito. Ano yung parang bak nag-deliver? Parang. Okay. Depende sa inyo. Hindi may laki-laki. Ay, parang discount yun. Dos, pang kabada. Pero meron din kami lupa. Lupa mo? Yung parang pino naman yung bataw. Isa yung pang bahay. Dump truck din yan. Per kilo yan? Dump truck din. Depende sa inyo. Kung gusto nyo yung malaki. Kung gusto na. Ano yung pag-dump truck? Ayan na, naipantay na. Dito na lang. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa. Dito na lang. Maganda sa parang bakit per kilo na. Per kilo. Kahit siya sa lapi ang kilo. Ilan tinilala yan na? Yan si Bayaw naman ang tagahalo. Parang kayo dinadba, bay sa tinilala. O, di ko na yan, 10,000 na. 10,000 lang ka. Agare. Ayan, buhangin naman. Kuya, merienda muna kayo. Doon o? Mainit yata din eh. Aray ko na. May merienda muna sila. Yung ating resibo, pirma na natin. Oh, Bennett Joe! Yun, okay na po. Pirma na natin. Yun. Ano kami? Oh, sige. Thank you, thank you. Yun, salamat kila kuya. Ayos na. Tapos po si Mrs. ay nagluluto ng adobo. Ayan, pananghalian ng mga nagawa sa ating bakod. Si Mrs. po ay palagi rin nagluluto. Tuwing gabi or umaga. Kadalasan lang na nakikita sa atin ay, sa vlog po natin ay ako. So palitan din po kami. Dahil nga medyo mahihain din si Mrs. kaya hindi natin binablog.
Tsaka okay na po yun. Ayan. I-video natin kasi marami nagko-comment din na hindi daw nagluluto si Missy. Yan, nagluluto po siya. Ayan. Hindi naman natin lahat nakikita. Kanina, ang almusal natin, siya rin po ang nagluto. At ngayon po ay tanghali na. Tapos na nanghalian na rin po yung ating mga nagawa ng bakod. Ayan. Nag-umpisa na po ulit sila. Ang weather ay... Yan na. Masama pa rin ang weather ngayon. Biyaya po, hindi umuulan. Tapos sila po ay ayan na. Pinumpisa na pong maghalongkay dito sa gilid ng gate. Yan o. Pumasok. Ayan. Dito naman sa kabila ay tapos na po yung asinta. Poste na lang po ang kulang. Baka bukas na po yan mapostehan. Ito po ang kanilang sinunod. Ayan. Dito na sa right side na. So ito po ay hukayan yan. Mas mahaba na po ito kumpara dyan sa kabila. Yan. Halos kasing haba rin po nito. Yan. Ito. Yung gagawin nila dito sa side na ito. Yan. Nalagyan na po ng tansi. Ayan, tansi. Nandun sa kabila. Tapos na po dito. Ayos na po. Poste na lang ang kulang. Kasi bayo, binuhat niya na yung puno. Ilalagay po doon sa may butas. Pagka natayo susunugin po. Nako, may parcel. Wala, parang araw-araw. Paano daw kuya yung kanya nag-deliver yung truck? Oh. I-deliver ng Palanas. Oh. 100 daw. Ang isang dump truck. Pero lupa. Hindi, Palanas. Ano yung Palanas? Ginagawang hollow block. Kakalaruin lang daw kuya. Araw-araw na lang. Ano kaya Tevin? Asawa ko. Kaya pamos kaya. Oo. Yeah. Bayad muna tayong parcel ni Mrs. Yun po ay gamit naman ni Ellery. Boss, may piso kayo. Piso. Ito na yung parcel ni Mrs. Ito po ay kay Ellery. Ayan. Dahil ngayon sa online na lahat nabibili. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga tiyanggi, sa palengke. Sa online meron na. Minsan mas mura pa. Malambot lang. Malambot lang. Tapos pagka dumaling sa bingot-bingot yan, pag dumaling sa Matrikakaw. Malambot yung puno na yan. Yung puno na yan ay dyan talaga yan sa bakod. So pinasak lang po yan dati. Medyo lumaki lang po siya kaya ngayon inalis na natin kasi hindi natin malalagyan ng bakod dyan kung nakaharang yung puno na yan dyan. Yan. Magtatanim-tanim naman po tayo dito ng mga prutas-prutas kaya hindi po yan problema na mapalitan yung puno. Tsaka yung ugat po niyan ay konti lang ang kumapit. Anong tawag sa puno na yan? Buboy. Buboy. Ginagawang unan. Yan yung ginagawang unan. Kaya para sobrang lambot. Naputol. Yan o, may mangga pa dyan o. Ito ngayon. Yan, dyan po tinatambak muna kasi mabilis po yan matuyo yung ganyang puno, lalo na pagka sobrang init, para silaban natin dyan. Hi guys. Away mo nga.
Yeah. Yan, umuwi na po yung ating mga nagawas dito sa bakod. Tapos ito na po yung mga nahukay oh. Yun. Tinanggal po yung mga puno dyan kanina kaya medyo hirap hukayan kanina. Yan, so bukas ulit. Bukas ulit ang hukay. Ayan si paring Julio nagpapasto ng baka. Pre, merienda muna. Kape. Diyan pa yung hukayan, no? Malaki pa yung hukayan dito. Oo. Yan, ayos na yung nasa sa kabila. Ayan. Oo. Poste na lang. Dalawang araw lang. At ngayon po ay update naman tayo sa nagawa po ngayong araw na ito. Yan. Dito po ay tapos na. Pagtapos po nila dito, nag-asikaso agad sila doon sa kabila. Nagtabas ng mga puno-puno na maliliit. Yan, tapos yung ibang mga damo nilinisan, tapos naghukay. Ito naman po ay wala pa rin masyadong pagbabago. Ayan. Tibay-tibay na ito. Bukas po ay mag-ukay na sila doon sa kabila. Yung panabak pala na lupa natin ay na-cancel po. So marami pa po kaming kinokontak na iba para maka-order tayo. Yung iba po kasi ay talagang hindi po pwede dito sa kalsada dyan sa kabila, sa bagong gawa na tulay, kaya hindi po may deliver dito, kaya na-cancel po. Yun po ay galing pa sa Lipa. Kahit yung mga galing dito sa Garcia hindi rin po pwede. Kaya yun, maghanap tayo ng medyo malapit-lapit dito na pwede natin kuhanan ng panambak o bilhan. Talaga kasing kailangan ng panambak dito. Kailangan natin. Kasi napakababa po ng lugar na ito. Dito naman po sa bahay wala naman pong problema. Kasi medyo mataas-taas dito ng konti. Yan, tingnan nyo yung ano, lupa, ayan oh. Pag ganyan siya oh. Yan, pintuan oh. Mataas-taas po dyan kumpara dito na mababa. Kaya need talaga natin itong patambakan. Yan po yung ating hagdan oh. Mataas yung pinaka flooring natin sa loob. Yan. Kapantay niya po yung may guhit na yan, halos kapantay. Yan. Ibang taas. Kung susumain mataas talaga. Kaya walang problema kahit na medyo tumaas dito ang tubig. Kaya po yung inaalala lang natin, kaya tayo nagpabakod yung daanan po ito ng tubig pagka naulan. Ayan, ang taas naman po dyan oh. Pinaka flooring natin. Yan. Para makapagtanim-tanim na rin tayo dito. At sa mga nagko-comment pala ay palagyan daw natin ng solar dito sa paligid. Opo, papalagyan natin. Ay tinatapos lang naman po natin itong ating bakod. Pagka okay na po dito, natambakan, nabakuran na, edi tsaka natin lagyan ng mga solar. Unti-unti naman ay natutupad na rin natin yung ating pangarap para dito sa ating bahay. At sa mga nagko-comment po pala, ito po yung ating right of way oh. Yan. Ito po ay papunta rin doon kila tita. Yan. Daanan din dyan. Papunta doon. At meron din palang nagko-comment regarding dito sa bahay natin. Dapat daw pinaurong natin sa likod. Hindi dapat dito sa harapan. So ganun po yung mga comment ng iba. Kaya naman po medyo inurong natin dito kasi mas maganda pating pwesto dito sa harapan. Yan. Mataas ang lupa, unang-una. Tapos pantay po. Tapos malawak din po yung space dito sa gilid. Yan din. Tingnan nyo dito yung space nyo hanggang dito. Doble niya po yung sukat ng bahay. Yan. Hindi rin po natin siya pinagitna. Tsaka hindi rin po natin siya pinaurong dun sa bandang likod. Talagang dito po sinakto namin.
Para in case na meron pang magtayo dun sa likod ng bahay, kung sakali man, kung lumaki man si LRD, pwede pa magtayo dun sa likod. Hindi po kulang sa space. Pagka pinagitna naman natin, di medyo kulang na sa space. Yan. Makakapasok naman po dito ang sasakyan, lalong lalo na pagka nagawa dito yung bakod. Tapos dyan, pwede rin pong dumaan dyan ang sasakyan, pwede rin naman dito. So wala tayong problema sa pagpasok ng sasakyan. Yan. Ang gate naman natin ay dito, napapasok dito. Tapos kung sakali mang gagawa tayo ng gate, dito naman. Yan. Sa katapat po ng parking, hindi po dun sa harapan, kasi bakod na po yun. Kung sakali mang babakuran natin, dito po ang pinakamaluwag ang space. Tsaka dito pwedeng dumaan ng sasakyan. Yun po ang purpose, kaya hindi natin sinagad po doon sa pinakadulo, dahil mababa po ang lupa doon. Tsaka sa pagpapatayo naman ng bahay, meron rin naman tayo kanya-kanyang gusto, kanya-kanyang gustong gawin, kung saan yung space, kung ano yung dapat design, di ba? Yun po yung usapan namin ni Mrs. dati bago po kami magpatayo ng bahay. At yun muna ang ating update ngayon. See you po ulit bukas. Good morning po sa ating lahat. Kape muna tayo sa malamig na panahon, sa maulan na panahon. Ngayon po ay umulan. Kaninang madaling araw, lakas po ng ulan. Iba-iba talaga ang weather dito sa Pilipinas. Hindi natin ina-expect na uulan ng ganong kalakas. At mamaya hindi natin alam kung merong gawa dito sa atin, kung gagawa sila. Kasi nga po basa yung paligid, lupa. Ngayon naman ay huminto na po. Medyo konting ambon na lang. So tignan natin kung makakagawa po mamaya. Ngayon kape-kape muna tayo. Tapos walan din po kami ng kuryente. Tapos wala rin tubig. Nagsabay-sabay na po ang hindi magandang weather. Magmuni-muni muna tayo dito sa labas. Yung aking mag-ina ay tulog pa. Dahil ngayon po ang oras natin ngayon ay alas 6 na po ng umaga. Maya-maya pa po sila gigising, mga 6:30 ganyan. So dito muna tayo sa labas. Kakatapos ko lang din po maglinis sa loob. Pagka maaga ako nagigising, diretso na linis, tapos ganyang kape. Para ma-exercise din yung katawan natin. Ngayon po ay nag-iisip tayo ng mga susunod nating plano habang nagmumuni-muni dito sa labas. Yan. Ang tanawin natin. Pinagmamasdan ng mga ibon, mga hayop, yan. Pinagmamasdan ng bawat patak ng ambon o ulan. Di ba? Medyo nare-refresh yung ating utak kung ano yung mga susunod nating plano. Sa mga susunod na araw pala ay uwi tayo sa Baguio. Ayan, uwi po tayo sa bahay kila mama para makapunta ulit tayo sa bahay. I think ilang taon din po tayo hindi nakauwi sa bahay. Nung nakaraang taon, si mama po ang pumunta dito. So hindi na po tayo nakauwi nung nakaraang taon. Ngayon uwi po tayo. Tapos makakasama ko po sila Mrs., yung ibang side po ni Mrs. para makapunta naman po sila dun sa Baguio. Maipasyal din natin sila. Marami pa tayong gustong gawin sa buhay, gustong ma-achieve. Kaya tayo nagpaplano. Nagkakaroon ng goal sa buhay. Eh, simple lang din naman ang gusto natin sa buhay. Yan. Yung bahay naman natin ngayon ay okay naman na. So ang iniisip na lang natin or kailangan na lang natin gawin yung paano tayo makakaraos sa araw-araw.
magnegosyo, magtrabaho. At yung ginagawa po pala natin content sa Taiwan na catch and cook ay magagawa pa rin naman po natin dito yon. So baka hindi lang po madalas dahil nga medyo malayo tayo sa ilog, malayo tayo sa dagat. Ang dagat po kasi dito ay 25 kilometers to 30 kilometers away, di ba? Medyo malayo-layo din yun. Tapos ang ilog naman kila Bilas o kila Heidi sa kapatid ni Mrs. ay mga nasa 20 kilometers naman. So kaya dito po baka hindi muna tayo makapag-fishing or paminsan-minsan po mag-fishing tayo pagka napunta doon kila Bilas. Ang gagawin nating content siguro dito, ayan, dito muna po sa bahay. Yung pagpapagawa dito sa yung karaniwan bang nating ginagawa sa araw-araw. Sa ngayon po, ganun muna. Kasi may mga inaayos pa tayo, yan gaya yan, yung bakod. Kailangan muna itong ayusin. Hindi natin kailangan muna natin mag-focus po dito para matapos. Kasi pagka pinaabot pa natin yan ng mga May, yung pagpapagawa dito, baka maabutan po tayo ng tagbagyo o tag-ulan. Ngayon pa nga lang summer na na ulan-ulan pa rin. How much more sa pagdating ng tag-ulan bandang mga May hanggang bare months. At sa mga nagko-comment pala regarding dun sa baboy na nabili po natin na 2 inahin, kung paano po ang hatian doon o paano po pagka nagpaalaga tayo ng baboy, kung anong proseso. Depende po kasi yan. Meron po kasing 2 klase ng pagpapaalaga ng baboy. Meron po yung tinatawag na fatteners. So bibili ka po ng biik hanggang sa ito'y palakihin po o papalakihin natin. Pag napalaki na at umabot na siguro ng 100 kilos pataas o depende, pwede na pong ibenta. Tapos yung mga nakonsumo, yung gaya ng gamot, yung pagkain, ikakaltas po doon muna sa pinagbentahan. Halimbawa 100, tapos ay halimbawa 100,000 ang napagbentahan, tapos ang nagastos sa pagkain at sa gamot ay 50,000. Adi ang paghahatian na lang po yung natirang 50,000 nung nag-alaga at nung nagpaalaga. So hati po kami. Halimbawa nagpaalaga ako, hati po kami nung nag-alaga ng aking baboy. So tig 25,000 po kami. Pagdating po yun sa fatteners, na kung tawagin ay papalakihin mo yung biik hanggang sa lumaki ito, hanggang sa maibenta. Yun namang inahin na tinatawag, bibilin muna po siya ng malaki na po talaga. Minsan naabot na yun ng 100 kilo. Gaya po nung binili natin na 2 inahin, yun po ay tumitimbang ng I think 98.5 kilos tsaka isang 94 kilos yata yun, hindi na natin matandaan. So yun po binili natin, hindi po para palakihin kundi para alagaan, para paanakin. Ganun po ang proseso doon. So yun naman po, pagka nanganak na po yun, tsaka po namin paghahatian yung mapagbebentahan din at ikakaltas ulit yung mga nakonsumo, yung pagkain, yung mga gamot dun po sa napagbentahan dun sa biik na maibebenta. So hati ulit yung nagpaalaga at yung nag-alaga. Ganun po ang proseso. Hindi ko lang din po alam dun sa ibang lugar kung paano ang proseso ng pag-aalaga ng baboy, kung paano ang hatian. So dito po sa amin, ganun daw po yung patakaran. At yun po ang ating kasagutan dun sa mga nag-comment regarding sa pag-aalaga po ng baboy. Kaya ako po gusto ko rin mag-invest sa baboy para kahit papano ay merong konting income kahit papano. Aysa naman i-stock natin yung naipon natin na mahilig na halaga doon sa bangko, hindi naman tumutubo ng malaki. Konti-konti lang din talaga. Mas maigi na lang na i-invest natin sa ibang bagay, sa business. Kahit na small business, okay lang. Pag umpisa po tayo sa maliit na business, ay okay lang po kasi dyan naman lahat nag-start sa maliit na business. So marami pa po tayong plano na gustong gawin na business, pero sana ay pag-collab sa atin ni Lord. Yan, syempre
lagi natin ipagdasal. Kape muna tayo. At muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta kahit na dito lang po yung ating content dito sa bahay, sa bakod, sa aking pamilya. Maraming salamat po pa rin sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share ng ating vlog. Ingat po tayong lahat and God bless po.